balita, tulad ng mga kilalang beach resorts sa bansa, malaki ang posibilidad na maging isang major tourist destination ang kontrobersyal na Kalayaan Group of Islands o Spratlys sa Palawan. Inilalatag na ng pamahalaan ang konstruksyon ng airstrip sa isa sa mga islang hawak ng bansa sa nasabing lugar. May ulat si Snow Badwa. Nag-release ang Armed Forces of the Philippines ng 31 million pesos para sa rehabilitasyon ng Pag-asa Island sa pinagtatalo ng Spratlys sa South China Sea. Sa kanyang pagdalaw sa nasabing isla, inanunsyo ni Defense Secretary Hermogenes Ebdani na sisimulan na ang rehabilitasyon ng silangang bahagi ng airstrip ngayong panahon ng tag-init. Aabutin aniya ng 4 hanggang 5 buwan ng konstruksyon. Hindi pa umano kakayanin ng western portion dahil kulang pa ang budget. But we have to take care also of the other side. Now we have to look into the more developed ecology in the area. Gayunpaman, sinabi ni AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon na kasalukuyang naghahagilap na sila ng karagdagang pondo upang magawa ang kanlurang bahagi ng paliparan. Kailangan ng improvement din yun. So, we will see how we can source additional funds from our end and from higher offices. Isa ang Pag-asa sa pinakamalaking isla sa disputed Spratlys at ito lamang ang may airstrip sa halos 50 isla dito. Nais ng pamahalaan na mapakinabangan ng husto ang natural resources sa Spratlys. That means that the island will have a bigger capacity to accommodate more people there. May panukalang gawin na rin isang major tourism hub ang Spratlys kapag naisaayos na ang dalawang portion ng airstrip. We will see a lot of more activities there. With the guidance of the Secretary, we are able to make the necessary coordination, and our Chief of Staff has given this go signal to really pursue this. Samantala, iginiit naman ng mga residente dito na hanggat hindi pa naisa sa katuparan ng massive facelift na plano ng pamahalaan, mananatili muna ang Spratlys na kasing kahulugan ng isang maliit na bansang mayaman sa langis. Dahilan upang pag-agaw-agawan ito ng 7 bansa, kasama na ang Pilipinas, China, Vietnam, Brunei, Japan, Malaysia at Taiwan. For your compilations of data on the possible adversaries. Para sa National Broadcasting Network, Snow Badwa ang inyong naging tagapagbalita.